Alright, welcome back mga kadyani. Ito po ang inyong lingkod, kadyani ng Johnny Tortilla. Ito ang Johnny Jet, usapang utang, usapang wala. So, medyo pasensya na, hindi ako nakapag-upload kagabi. Ngayon lang ako madaling araw gagawa. Medyo masama pakiramdam natin mga kadyani. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about online lending app o online lending app review update at mga kung ano na usapang utang online. Kaya mga kadyani na, shoutout to Harris Cruz sa Ola Harassment Victims Group. Salamat sa mga sumusuporta. Excuse me, medyo mas mapakaroon po tayo. Sa mga sumusuporta sa akin na patuloy na nanonood at pagtangkilik ng ating channel. So, pag-uusapan tayo ngayon, no? Ito yung video kung visitation. Medyo hindi ko magets talaga yung mga nagko-comment doon sa mga nagtatanong kung anong gagawin nila once na napuntahan sila sa bahay o napuntahan ng agent ng video. Pero kasi sa mga sumasagot ng mga epal-epal na hindi naman pala naranasan mapuntahan sa bahay, sasabihin agad ng mga nasa ibang group namin, ito payo ko sa inyo mga hindi naman nakaranas, huwag na lang kayo magbigay ng opinion nyo dahil hindi nyo naman experience puntahan. Kasasabihin nyo agad na peke o mga agent kami. Payo ko lang sa inyo, manahimik na lang po kayo. Kami po mga nakaranas ang pwede po mag-share o magpayo din sa mga napuntahan. Kasi kayong mga hindi naman po kayo napuntahan, wala po kayo may tutulong doon sa tao na puntahan. Dahil hindi nyo alam gagawin, baka mautol-utol po kayo, ay may awayin nyo pa yung agent dahil sa paniniwala ninyo na o sige na, hindi kayo napuntahan, ando na kami. Pero kami mga napuntahan, pwede kami magpayo doon sa mga napuntahan na rin. No, eto, merong senior sa akin ideya si Harris Cruz na medyo naisip ko na rin noong una pa kung bakit yung iba napupuntahan at kung bakit hindi napupuntahan yung iba na kumukuha o nangungutang dito sa Digido sa bahay nila. So ito, sabi niya, actually mali talaga na sabihin agad na hindi nag-home visit. Dapat ang sinasabi natin depende sa lugar or sa laki ng utang or pwedeng rin depende sa kulay agent na humahawak. Tama siya, ito yun. Yun yung considered as a 3 factors kung bakit napuntahan ang isang loaner ng Digido. Kasi may pagkakataon talaga na may na-home visit at hindi depende sa tatlong possibilities na nasabi ko. Tama talaga si Sir Aris. Shoutout sa iyo, Sir Aris Cruz. Pero for me, mas okay yung na-home visit para at least magkaroon ng maayos sa settlement at malaman talaga nila personally ang problema ng tao. Lalo na sa mga ola na nanghaharas. Mas okay yun. Okay na hindi na mas okay din na hindi na home visit kasi tahimik ang buhay natin. Na home visit man or hindi, okay pa rin ihanda ang sarili. Tama. Ako, dalawang lending company sa pumunta sa akin. Una sa Caloocan, yung aking una kong pinaka-loan lending company is the Ion. Pero wala naman naging problema sa pakikipag-settle sa kanila. At kung pangalawa yung Ion nga, ay yung Digido nga dito naman sa Valenzuela, doon sa asawa ko, sa lugar doon kung saan yung address niya. And yun nga, sabi ko sa inyo, napuntahan kami niyan. Awit nang pakita ko ulit sa inyo yung mga katibayan na napuntahan ka ng Digido. Yan mga kadyani, yan. Bibigyan ka ng ganitong klase ng tarjeta, papel. Pero mayroon pang isang papel dyan na nakasobre na yung nakasulat doon na lang ko. Pero hindi ko na makita yon. Hindi ko na kasi malala kung saan nailagay o naitago. Kakalinis sa bahay yan. Nakalimutan. Pero ito may maganyan-ganyan sila. May address yan, may contact number yan. Kung ano yung agent, pangalan ng agent na pumunta sa inyo at doon ka makikipag-cooperate. Kung kaya mo bayaran yan ng principal amount, o kung kaya mo bayaran pati yung tubo para talagang asiguin din naman ulit. Nakausap tayo si Ayesha. Shoutout sa iyo Ma'am Ayesha. Napuntahan siya noong December 2 beses. Tiga Rizal po siya. So, December daw, napuntahan siya ng una. At nung una napuntahan na nakipag-usap siya, i-settle daw niya ng same month pero ibang petsa. And then, nung pangalawang punta raw, at maayos naman daw makapag-usap, talaga yung agent na punta sa kanya, ginawa niya ng paraan na mabayaran. Ayun, na-settle naman, na tanggal yung na-close account siya, and then after that natawa siya kasi ino-offera na naman siya ng loan pero di siya kumuha kahit kailan. So shoutout din sa Miss Ayesha, no? Salamat sa info na binigay mo sa akin. Tiga Rizal po siya, kaya ngayon medyo dadagdagan ko yung mga info ko sa inyo mga kadyani. Tiga Quezon City lang kasi ang
address ng ano yan, Digito. Kaya yung part na Rizal, medyo malapit lang din po kasi yan. Kasi yung alam ko, bandang Cubao ang office ng Digito. Kaya may sakayan dyan na papuntang mga Rizal eh. Kasi pupunta ako lahat sa Rizal. Kaya may mga jeep dyan. Kaya maaaring depende yon sa lokasyon ganyan kung gaano kalapit talaga. Kaya napuntahan si kaya siya doon sa lugar nila ng ilang beses. And then, yung utang mo, katulad yung sa utang nga ng asawa ko kasi wala talaga siya nabayaran doon sa 4,000 kasi wala talagang partial kahit isa. Kaya siguro pinuntahan ng agent nung time na may utang kami kay Gigido. Yung sa akin kasi nabayaran ko ng 2 beses nag-partial ako eh. Ang utang ko lang naman is 3,500. Then bayaran ko siya ng halos 5,000 plus. Kaya siguro hindi na nagpunta sa amin yung sa address na binigay ko sa Caloocan. Kaya ako hindi ako napuntahan. Pero yung asawa ko napuntahan. Kaya na-experience pa rin namin na pinupunta talaga sa bahay ang mga agent ng Gigido. And then si agent, maaari rin na depende kay agent kung kaya niyang puntahan yung isang lugar o yung sinong isang loaner, kung ano yung sitwasyon na maaaring mangyari sa kanya. Pinag-aaralan din siguro. Baka mamaya isang sabihin na yung urban areas, diba? Yung mga tinatawag ng squatters. Kasi meron ganong factors eh. Maring hindi niya kayang puntahan at hindi alanganin siyang puntahan dahil nasa lugar. At syempre, titignan sa Google Maps kung ano yung itsura ng lugar na yon. So, syempre ako pag ako, titignan ko kung ano yung itsura ng lugar pag ako nag-deliver ng mga isda. Kaya pagka medyo alanganin ako, hindi ko na tinutuloy din mag-deliver agad-agad o basta-basta. Kundi magpapabook na lang ako sa mga lalamove, mga ganon, mga grab. Ginagawa ko. Pero kung medyo okay naman yung lugar, tingin ko yung safe naman, then tutuloy ko ako mag-deliver dito. Ganon style, parang para makita mo lang kung okay ba yung lugar na pupuntahan mo o hindi. Baka mamaya, siyempre, hindi mo alam yung mga tao doon, di ba? Nag-iingat din yung mga agent. Kaya sabi sa inyo mga kadyan, kung pupuntahan kayo ng mga wala agent, huwag kayong matakot, huwag kayong kung nakachekuhan kayo na doon, usapin nyo lang, hindi mo kayo guguluhin yan. Kung guguluhin naman kayo, pwede nyo ipabarangay yan. Kasi, pag kumapahiyain kayo, nasa lugar nyo. Kung hindi yung medyo, may mga nakikita ako sa mga ibang comment sections, yung sa isang channel, may sinabi pa nga yung isang nag-comment, sinaktan daw yung agent, ayun, tulog. Huwag ganun. Huwag masyadong siga-siga. Tayo yung may utang eh. Kaya pumunta yung agent dyan para kausapin kayo kung paano nyo masasettle. Kaya kung sinaktan nyo, paano kung hindi pala agent ng Ola na galit na galit kayo, hindi naman kayo naharas, yung pala agent ng maaaring meron kayo utang kung sa home credit o sa iyo, di ba? Mga legit na mga pautang pero nasaktan nyo, hindi nabalik ka, hindi na physical injuries kayo ngayon, serious pa. Malamang ngayon, kriminal na kayo. Huwag ganun, huwag pagpapayo ng mga kayabangan, ng mga kasigaan. Lagi natin nakikipag-uusap dito, kaya sinishare ko sa inyo is the legal way. Kung paano nyo haharapin ng legal settlement yung ating mga utang, hindi yung mga siga-siga. Kaya never ako nagpapayo ng mga mga medyo yung magyayabang ka doon sa agent na pinuntahan mo, tinadyakan, pinalis. Kausapin nyo kasi tao naman pumunta yan. Hindi naman siya yung nanghaharas sa inyo na agent. Sabihin natin meron mga nanghaharas, pero hindi naman yung pumunta sa inyo sigurado. Yun yung nangharas sa inyo. Kasi 100% yan, kinakabahan din naman pag pumupunta sa inyo. Kaya minsan yung agent na pupunta sa akin sa iyo, yung babae, dalawa sila. Tamo dalawa pa. Siyempre nag-iingat din yung mga yan. Baka mamaya hindi niya yung tao o mahirap kausap yung tao. Kaya kailangan din ng pakikipag-negotiation ng maayos. So yun mga kadyani, share ko lang sa inyo about the truth sa home visitation ng Digito. So yun, ito ang inyong lingkod, Johnny Tour TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala.